Si Noh ay isang Amerikanang dalagita, ay kailangang lumipat bigla sa London dahil nagpakasal ang kanyang ina sa isang lalaki roon. Dahil hindi pa siya legal na adulto, wala siyang magawa kundi sumunod. Bumisita siya sa kanyang dorm upang magpaalam sa kanyang matalik na kaibigan at sa kanyang kasintahang si Dan. Nagkasundo silang subukan ang isang long-distance relationship. Hindi masaya si Noh na iwan ang kanyang bansa, ngunit natutuwa siya para sa kanyang ina. Pagdating nila sa London, nakita niya ang napakalaking mansyon. Masiglang sinalubong sila ng asawa ng kanyang ina, si William. Habang iniikot ni Noh ang bahay, napansin niya ang marangyang kagamitan at ang maraming mamahaling sasakyan. Sa isang silid, nakita niya mula sa bintana ang grupo ng mga kabataan na naglalaro sa swimming pool kasama si Nick, ang anak ni William, na ngayon ay kanyang stepbrother. Nagkatinginan sila, ngunit biglang pumasok ang kanyang ina at pinutol ang sandali. Gusto nitong maging masaya si Noh sa bagong tirahan at bagamat hindi niya gusto ang paglipat, natuwa siya para sa ina niya. Sa unang beses na nagkita sina Noh at Nick sa ibaba ng bahay, hindi naging maganda ang kanilang unang pag-uusap, agad silang nagkaroon ng tensyon at nagtalo tungkol sa kanilang mga bansa. Tinawag pa ni Noh si Nick na isang spoiled brat. Naputol ang kanilang pagtatalo nang dumating ang kaibigan ni Nick na si Gilles. Bago umalis, nagbitiw pa si Nick ng babala kay Noh na huwag siyang haharangin. Kinagabihan, pupunta sila sa isang business party kasama si William. Nagbihis ng maayos si Noh at nang makita siya ni Nick, nagbitaw ito ng komento na ikinagalit niya. Ngunit sa pagkakataong ito, humingi ng paumanhin si Nick at inalok siyang ihatid sa sasakyan. Sa pagdating sa party, naging abala si Nick sa pagpapakuha ng mga larawan kaya nag-isa si Noh sa isang mesa. Lumapit si Gilles sa kanya at sinabing bagamat mukhang mayabang si Nick, hindi siya isang spoiled brat, nagtaguyod siya ng sariling negosyo at kumikita mula rito. Kalaunan, sumama si Noh sa grupo ng mga kaibigan ni Nick. Naroon din si Anna, isang babaeng malapit kay Nick na halatang hindi gusto si Noh. Nang matapos ang party, inutusan ni William si Nick na ihatid si Noh pauwi. Habang nagmamaneho, napansin ni Noh na may sariling negosyo si Nick, kaya hindi siya talagang spoiled. Gayunpaman, nauwi sila sa isang matinding argumento. Sa gitna ng pagtatalo, nabanggit ni Noh ang ina ni Nick na ikinagalit nito. Tinawag pa niya itong mama's boy. Sa galit, biglang itinigil ni Nick ang sasakyan sa gitna ng kalsada at pinababa siya. Bagamat takot, wala nang nagawa si Noh kundi bumaba. Habang naglalakad siya sa sidewalk, napansin niyang patay na ang kanyang cellphone. Maya-maya, isang sasakyan ang huminto sa harapan niya, si Zach, ang valet ni Nick. Sinabi nitong iniutos ni Nick na sunduin siya. Sumakay si Noh, ngunit imbes na umuwi, hiniling niyang bumalik sa party. Sa party, nakilala niya si Tom na nagbigay sa kanya ng isang bote ng beer. Uminom siya at nakita si Nick na sumasayaw kasama ang iba't ibang babae. Sa galit, tinawagan niya ito at binuhusan ng beer dahil iniwan siya kanina sa lansangan. Umalis siya kaagad, ngunit habang papalabas, bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo at halos mawala ng malay. Dumating si Nick at tinanong kung ininom niya ang beer na ibinigay ni Tom. Lumabas na ito ay maihalong pampatulog. Sa galit, sinuntok ni Nick si Tom at dinala si Noh pauwi. Inihiga niya ito sa kama, tinakpan ng kumot at saka umalis. Kinabukasan, sinabi ni Noh kay Nick na dapat nitong piliin ng mabuti ang kanyang mga kaibigan. Binalaan niya rin itong isusumbong kay William ang nangyari, ngunit pinigilan siya ni Nick. Sa pagkakataong ito, hindi nagalit kundi mahinahon na ang tono niya. Sa loob ng kanyang kwarto, sinilip ni Noh ang profile ni Nick at naglibot sa mansyon. Nakakita siya ng ilang magagandang damit nang biglang pumasok si Nick at sinabing babagay sa kanya ang mga ito. Bago umalis, sinabi rin ni Nick na lalabas siya mamayang gabi at kung gusto ni Noh, maaari siyang sumama. Tumanggi si Noh at bumalik sa kanyang silid. Maya-maya, nakatanggap siya ng isang mensahe mula sa hindi kilalang numero, isang video kung saan nakikitang hinahalikan ng kanyang kasintahang si Dan ang matalik niyang kaibigan. Labis siyang nasaktan. Sa labas, nakita niya si Nick sa driveway at nagdesisyong sumama sa kanya. Dinala siya ni Nick sa isang lugar na hindi niya inaasahan, isang garahe ng mga mamahaling sasakyan. Pagdating nila sa garahe, napansin ni Noh ang iba't ibang klase ng sasakyan roon. Nakilala niya si Jenna, isang palakaibigang babae, at nagkaroon sila ng pagkakataong mag-usap. Ibinahagi ni Noh ang tungkol sa panloloko ng kanyang kasintahan at pati na rin ang tungkol sa kanyang ama na dating isang racer. Dahil dito, marami siyang natutunan tungkol sa mga sasakyan at marunong din siyang magmaneho. Ngunit kasalukuyang nakakulong ang kanyang ama dahil sa pagiging alkoholiko at mapanakit. Di nagtagal, nakilala niya ang kasintahan ni Jenna at muli niyang nakita si Nick.
Sumama siya sa grupo ng iba pang kaibigan at ikinuwento ni Jenna ang sitwasyon ni Noah na niloko siya ng kanyang kasintahan. Nagbigay ng dalawang opsyon ang grupo, magpadala ng isang larawan na hinahalikan niya ang iba o sumayaw na lang. Pinili ni Noah ang pagsayaw at nag-enjoy siya hanggang sa tinawag siya ni Nick palabas. Tinanong siya ni Nick kung nais niyang gantihan ang kanyang dating kasintahan. Lumapit ito sa kanya, hinalikan siya at kinuha ang larawan. Sinabi ni Nick na gamitin niya ito ayon sa gusto niya. Pagbalik sa garahe, dumating si Ronnie, isang gangster na bagong labas sa kulungan. Galit ito kay Nick dahil sa pagbubugbog niya kay Tom kamakailan. Hinamon niya si Nick sa isang karera at wala nang nagawa si Nick kundi tanggapin ito. Ngunit bago magsimula ang karera, sumakay si Noah sa sasakyan ni Nick nang hindi nito namamalayan. Sa simula ng karera, patuloy na hinaharangan ni Ronnie ang daan ni Noah, kaya hirap siyang makalusot. Ngunit nang makapantay siya rito, nagulat si Ronnie nang makita si Noah sa driver's seat, dahilan upang mawalan siya ng focus. Sa huli, nanalo si Noah sa karera. Galit na bumaba si Ronnie at inakusahan si Nick ng daya. Ngunit pinutol ito ni Noah, sinabing wala siyang alam sa nangyari. Dahil sa inis, sinubukan siyang saktan ni Ronnie, ngunit naitulak siya ni Noah, dahilan upang suntukin siya nito sa mukha. Agad namang umawat ang iba at nagbanta si Ronnie kay Nick na magkikita pa sila muli. Pag-uwi sa bahay ng gabing iyon, pinakiusapan ni Noah si Nick na huwag nang makipaglaban kay Ronnie. Ngunit sinabi ni Nick na wala siyang ibang pagpipilian. Kalaunan, ipinadala ni Noah ang larawan sa kanyang dating kasintahan. Nagpasalamat si Nick sa kanya at sa sandaling iyon, naglapit sila, tila magkikis na, ngunit hindi ito itinuloy ni Noah. Kinabukasan, tumawag si Dan, ngunit hindi sinagot ni Noah. Sa almusal, binanggit ni Nick na pupunta siya sa bahay ni Maddie sa gabi, ayon sa utos ng kanyang ama. Kailangan din niyang isama si Noah. Bagamat nagtataka kung sino si Maddie, pumayag siya. Sa pagkakataong ito, pinayagan ni Nick si Noah na magmaneho, kaya mabilis silang nakarating. Doon, nalaman niyang si Maddie ay kapatid ni Nick at ang bahay na iyon ay sa kanilang ina. Habang nag-uusap sila, binanggit ni Noah ang tungkol sa kasintahan ni Nick, ngunit sinabi nitong kaibigan lang niya ito. Naging mas malapit si Noah kay Maddie at sa ina ni Nick na ikinuwento ang kanyang nakaraan. Isa siyang dating alkoholiko at ang kanyang kasal ay natapos dahil dito. May kasunduan silang mag-ina, kailangang umiwas si Nick sa gulo upang patuloy niyang makita si Maddie. Dahil sa nangyaring away kay Ronnie, halatang apektado si Nick. Sinubukan siyang damayan ni Noah at sa pagkakataong ito, ipinakita ni Nick ang mas malambot niyang panit. Sinabi niyang kung si Noah ay kanya, hindi niya ito pakakawalan. Hinaplos niya ang buhok ni Noah at sa wakas, naghalikan sila. Ngunit bago pa lumalim ang sandali, tinawag sila ng ina ni Nick, kaya napilitan silang humiwalay. Kinabukasan, habang nasa sasakyan, tila hindi maganda ang pakiramdam ni Nick. Nang tanungin siya ni Noah kung maaari silang lumabas mamaya, hindi ito natuwa. Sinabi niyang kailangan niyang umiwas muna sa gulo, bagay na dinamdam ni Noah. Kinagabihan, may narinig siyang paggalaw sa bahay. Tulog ang lahat, kaya kumuha siya ng crowbar upang ipagtanggol ang sarili. Ngunit nagulat siya nang makita si Dan dumating ito upang humingi ng tawad at subukang bumalik sa kanya. Hindi siya nakinig at iniwan ito. Kinabukasan sa hapagkainan, muli siyang sinubukang kausapin ni Dan upang makuha ang loob niya. Sa pagkakataong ito, dumating si Nick at nakita ang eksena. Sa hapagkainan, inalok ni Dan si Nick ng pakikipagkamay, ngunit hindi niya ito tinanggap. Matapos ang ilang formal na usapan, umalis na si Dan. Pumunta si Noah sa silid ni Nick at hiniling na halikan siya nito. Nang malapit ng maghalikan, pinigilan niya ito at sinabi na halikan siya sa hinaharap. Ginawa ito ni Nick hanggang sa umabot siya sa bandang ibaba. Matapos nito, sinabi ni Noah na kailangan niyang paalisin si Dan nang hindi siya sinasaktan. Pinuntahan ni Noah si Dan at inalok ito ng $1,000 upang bumalik sa kanyang bansa. Ngunit bago ito umalis, humingi siya ng karagdagang $500. Sa gitna ng pag-aayos ng kanyang gamit, nagbigay si Dan ng mga mapanirang komento tungkol sa relasyon ni Noah at Nick bilang mag-step siblings. Dahil dito, hindi napigilan ni Nick ang kanyang sarili at sinuntok si Dan bago ito tuluyang umalis. Pagbalik sa kwarto, nagpa siya sina Noah at Nick na sunugin ang mga t-shirt ng kanyang ex. Dumating ang araw ng laban ni Nick at Ronnie. Nagsimula ang matinding sagupaan kung saan parehong nagpakita ng lakas. Sa isang punto, nakuha ni Nick ang kalamangan, ngunit bigla siyang nakaramdam ng pagkabalisa at umalis sa laban upang hanapin si Noah. Napansin ito ni Ronnie at hinabol siya, bago siya sipain pababa ng hagdan. Hinawakan ni Ronnie si Nick, tinutukan ng armas, at nagbanta na babalikan siya. Matapos nito, sumakay si Ronnie sa kanyang sasakyan at umalis. Dumating ang kaarawan ni Nick. Sa tabi ng pool, ibinunyag niya ito kay Noah at sinabing kailangan siyang maging mabait sa kanya. Hinila ni Nick si Noah papunta sa pool, at naging mas malapit sila sa isa't isa. Habang naglalambingan, hinawakan ni Nick ang kipi ni Noah. Sinubukan ni Noah na huwag ipahalata ang nararamdaman niya, ngunit dumating ang kanyang ina, kaya naputol ang kanilang sandali. Nang maglaon, nagkarera sila at ibinigay ni Noah kay Nick ang isang laruan na kotse bilang regalo.
Sa gabing iyon, habang nasa isang gasolinahan, dumating si Ronnie at ang kanyang grupo at sinira ang sasakyan ni Nick. Sa kabila ng kaguluhan, nagawa nilang makatakas. Pagdating sa bahay, inalagaan ni Noah ang sugat ni Nick. Kinaumagahan, tinanong ni Leon, kasintahan ni Jenna, si Nick tungkol sa relasyon nila ni Noah. Habang nasa tabing dagat, hindi tuwirang sinagot ni Nick ang tanong. Ngunit sinabi ni Leon na ayos lang ito kahit pa may namamagitan sa kanila. Sa gabing iyon, nagdiwang sila at nagkaroon ng party. Habang nag-uusap sina Noah at Jenna, nagbalak si Anna ang babaeng nainggit kay Noah na ipahamak siya. Sa tulong ng kanyang mga kaibigan, ikinulong nila si Noah sa isang silid. Lubhang natakot si Noah at nakaranas ng panic attack, habang muling bumabalik sa kanyang isipan ang masasamang alaala ng kanyang mapanakit na ama. Samantala, napansin ni Nick ang pagkawala ni Noah. Sinubukan siyang pigilan ni Anna sa paghahanap, sinasabing may masamang chismis tungkol kay Noah at hindi ito dapat makarating sa kanyang ama. Ngunit hindi na siya nagdalawang isip at iniwan si Anna. Nahanap ni Nick ang lugar kung saan nakakulong si Noah. Kinuha niya ang susi mula kay Anna at binuksan ang pinto. Agad niyang niyakap si Noah at pinakalma ito. Pagbalik sa bahay, nag-usap sila sa tabi ng swimming pool tungkol sa nakaraan ni Noah, kung paano naging abusado ang kanyang dating mabait na ama. Sa gabing iyon, tuluyang nagkasundo sina Nick at Noah. Sa kanilang mainit na tagpo, nauwi ito sa pagpapalakpakan na tuluyang nagpalapit sa kanila. Sa paglipas ng mga araw, natutunan ni Noah na mahalin ang bagong tahanan niya. Isang araw, sa garahe ni Nick, natagpuan nilang bugbog at nakatali si Leon sa loob ng isang sasakyan. Dahil sa banta ng panganib, dinala sina Noah at ang kanyang ina sa isang hotel para sa kanilang kaligtasan. Ipinaliwanag ng ama ni Nick na mas malaki ang problema kay Ronnie kaysa sa simpleng away lamang. Dito na nalaman na si Ronnie ay nagtatrabaho para kay Travis, ama ni Noah, na isa palang lubhang delikadong tao. Matagal nang napapansin ni Nick si Travis sa iba't ibang lugar at ngayon, nalaman nilang nais nitong makuha si Noah para sa pera. Sa hotel, natagpuan ni Ronnie si Noah at dinukot siya. Kalaunan, tumawag si Travis sa ama ni Nick at humingi ng $1 milyon bilang kapalit ni Noah. Galit na galit si Nick at agad na pumunta upang sagipin siya. Alam niya ang sikreto nilang hideout at mabilis na nakarating doon. Napansin ito ni Travis at binalak dalhin si Noah palayo, habang si Ronnie naman ay humarang kay Nick. Nagkaroon ng matinding labanan, nagawang makawala ni Nick, ngunit inilabas ni Ronnie ang kanyang armas. Sa kanilang matinding sagupaan, nagawang saktan ni Ronnie si Nick. Ngunit bago pa siya tuluyang mapatay, nakuha ni Nick ang isang metal na tubo at pinatumba si Ronnie. Sa kabila ng kanyang sugat, tinuloy ni Nick ang paghahabol kay Travis. Napilit isinakay si Noah sa kotse. Habang sinusubukan niyang pigilan ito, may biglang napaputok kay Nick, ngunit nakaligtas siya. Pilit na pinagmaneho ni Travis si Noah, habang hinahabol sila ng sugatang si Nick. Sa kabila ng malabong paningin, hindi siya tumigil sa pagsunod. Nang makita niyang wala na siyang ibang daan, hinarangan niya ang daraanan ng kotse ni Travis. Sa huling sandali, nagawang iliko ni Noah ang sasakyan upang maiwasang mabangga si Nick, ngunit bumaligtad ang sasakyan at nagliyab. Nawala ng malay si Nick, ngunit agad siyang nagkamalay. Samantala, nakalabas ng sasakyan sina Noah at Travis. Ginamit ni Travis si Noah bilang panangga habang pinalilibutan sila ng mga pulis. Sa isang pagkakataon, nakatakas si Noah mula sa pagkakahawak ng kanyang ama at tumakbo papunta kay Nick. Sa pagsubok ni Travis na paputukin siya, agad siyang pinaputukan ng mga pulis. Sugatan si Nick, kaya tinawag ni Noah ang mga tauhan para tulungan siya. Sa huli, bumalik ang lahat sa normal. Isang umaga, nasa swimming pool sina Nick at Noah habang biglang bumuhos ang ulan. Habang umaalis na ang iba, nanatili silang dalawa, masayang naglalaro sa tubig. Nag-aalala ang kanilang mga magulang na baka may ginagawang hindi kanais-nais, ngunit hindi na lang nila ito pinansin. At dyan nagtatapos ang recap. Para sa iba pang recap, manatiling nakasubscribe sa channel.